Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Gusto na ninyong mamatay si Mama para makuha mo na ang iyong mamanahin. Wala kang kwentang anak. Wala ka rin kwentang kapatid. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Paano nga ba natin pahahalagahan ang ating magulang? Magagawa ba nating ipagkait ang kanilang kagustuhan alang-alang sa kanilang kapakanan? O ibibigay natin ang kanilang hilig upang maging masaya ang mga huling sandali ng kanilang buhay? Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako, ang bukas. Ba naman, Alodya? Bakit puro laman to niluto mo sinigang na baboy? Sana nilagyan mo rin ng kahit konting taba. Yung pa naman ang gustong-gusto ko. Ma, alam niyo namang bawal na bawal sa inyo yun Kahit nga wala yung taba, hindi pa rin yan makabubuti sa inyo. Pinagbigyan ko lang kayo dahil masyado kayong makulit. Ay, talagang kukulitin kita kung hindi mo ako pagbibigyan sa gusto ko. Oo, isa pa yan. Ano? Hindi rin kayo mapagbawalan sa pag-inom ng soft drinks. Kita mo naman zero sugar tong iniinom kong soft drinks. Huwag ka nang kumontra. Kahit pa po zero ang sugar, soft drinks pa rin yan. At may iba pa yung sangkap na bawal sa inyo. Hey! Bawal! Lecheng bawal yan. Naririndi na ako. Lagi na lang yan ang bukang bibig mo. Sawan-sawa na ako sa kasasaway mo. Kasi naman masyadong matigas ang ulo nyo. Kung anong pinagbabawal ng doktor, yun naman ang gustong-gusto nyo. Ayun na nga Halos lahat na lang ng pagkain bawal sa akin. Wala na ako makakain kung susundi ko yung payo ng doktor mo. Ay, ilang beses ko bang sasabihin para rin yun sa inyong kapakanan? Bakit ba hindi nyo yun maintindihan? Intindihin mo rin kasi ako. Alay, sawan-sawa na ako sa mga pinapakain mo, walang kalasa-lasa. Magtiis na lang po kayo kaysa naman lumala yung sakit nyo. Wala akong pakialam. Patay kung patay. Ma! Ang mahalaga, nakakain ko yung masasarap na pagkain gusto ko.
Hirap na po ako kay Mama, Tito Miguel. Napakatigas ng ulo. Kung anong bawal sa kanya, yun naman ang gusto niya. Ay, ganun naman talaga eh. Kung anong bawal, yun ang masarap gawin. Oo nga po, pero ano namang kapalit ng gusto niyang masarap? Kapahamakan. Ay, tama ka. Dahil ganun ang nangyari sa papa mo. Yung papa mo matigas ang ulo. Wala nang ang disiplina sa pagkain. Ang lakas pang manigarilyo at uminom. Oh, ayun. Napadali ang buhay niya. Kapag hindi nagbago ng eating habit si Mama, malamang matulad siya kay Papa. Tito, please naman tulungan niyo akong pagsabihan si Mama. Makailang beses ko na siyang pinagsabihan. Pero ayaw niya makinig. Sobrang tigas ng ulo niya, kaya wala na akong magagawa. Hoy, Rochelle, ano ka? Araw-araw ka nalang ganyan, ha? Hindi ka ba nagsasawa sa pagiging tambay mo? Bakit ba, Rowena? Kasalanan ko ba kung nabankrupt ang kumpanya namin? Nabubwisit na nga ako pagkatapos tatalakan mo pa ako. Eh, anong gusto mo? Matuwa ako? Halos 2 buwan ka na nakatenga, huy. Uy, bakit? Sa palagay mo ba natutuwa ako? Nakakapagod din kayang tumunganga sa buong maghapon. O, yun naman pala. Eh, bakit hindi ka maghanap ng bagong trabaho? Nako, hanggang kailan ka ba magiging inutil? Naghahanap naman ako ng trabaho. Ha? Wala lang ako nakikitang angkop sa kakayahan ko. Eh, ano bang kakayahan pinagmamalaki mo? Samantalang wala ka namang alam. No? Nagkataon lang na malakas yung backer mo, kaya ka nalagay sa magandang pwesto. Pero, ngayong wala ka ng backer, eh dapat hindi ka namimili ng trabaho. Nako, pareho tayong mamamatay ng dilat kung papairalin mo yung pagiging batugan mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano, Miguel? Naparito ka ba para sermonan ako? Na, Nagsumbong na naman yung pamangkin mo. bakit, Aurelia? Makikinig ka ba naman ba? Kung magsesermon ako, ha? Sasayangin ko lang ang laway ko. Ay, kung ganun bakit ka nagpunta rin Oh, regular naman akong pumupunta rito para mangumusta. Wala namang nabago Katulad pa rin nung dati. Ay, hindi pala. Meron palang nabago. Ba, Hindi na pala katulad ng dati dahil mas malala na ang aking sakit. Mas marami na akong nararamdaman ngayon. kung makapagsalita ka, parang tuwan-tuwa ka pa sa kalagayan mo, ah. Parehong-pareho talaga kayo ni Renato. Uy, huwag mo ako ikukumpara sa kapatid mo, ha? Dahil mas matigas ang kanyang ulo. Kita mo naman, nauna siya nag-report kay San Pedro. At gusto mo sumunod sa asawa mo. Ganun ba? Ay, ko, kanya-kanyang panahon lang yan, Kuya Miguel. Kung talagang oras mo na, ay, ala ka na magagawa pa. Uy, ang dami nang lalabhan mo ah. Tutulungan na kita. Ay, wag na, Nestor. Kaya ko na to. Meron namang washing machine, tapos Pride powder detergent pa ang gamit kong sabon. Kaya hindi ako mahihirapan. Kahit na, tutulungan pa rin kita. Dahil ito rin naman ang gagawin ko kapag mag-asawa na tayo. Nagpaparinig ka na naman ba? Bakit, Alodia? Ano ba talagang problema? At ayaw mo pang mag-asawa? Payag naman akong makasama natin ang nanay mo kapag kasal na tayo. Ayaw mo nun? Dalawa tayong mag-aalaga sa kanya. Malakas pa naman si Mama. Hindi pa siya alagain, pero kailangan ko siyang bantayan eh. Kasi naman ang tigas ng ulo. Ayun na nga eh. Kailangan mo ng katulong sa pagbabantay sa nanay mo. At isa pa, kailangan magpakasal na tayo habang malakas pa siya. Para naman maabutan pa niyang kanyang magiging apo.
Pesteng buhay naman to. Tuyo at kamatis na naman ang ulam natin. Uy, tsaka ka na lang magreklamo pag meron ka ng trabaho. May inaabot naman sa'yo ang kapatid mong Siman, hindi ba? Uy, akin lang yon ano? Di naman sa atin. Kaya tinitipid mo ako sa pagkain. Dahil mas inuuna mo pa ang kapritsyo mo. O ano ngayon? Bakit? Sa'yo ba ako nanghihingi ng ginagastos ko? Pasalamat ka pa nga dahil pinagtsatsagaan pa kita. Tapatin mo nga ako, Marshall. Hmm. May mapapala pa ba talaga ako sa'yo, ha? Huwag mag-alala. Konting panahon na lang. Darating din ang ating inihintay. Naku, 3 taon na nga ako naghihintay eh. Wala pa rin nangyayari. Siguro may sa demonyo yung nanay mo. Ang dami na nga sakit, hindi pa rin mamatay-matay. Kapal talaga ng mukha mo, ha? Nasasabi mo yan sa harapan ko? O bakit? Pwede ba? Huwag ka naman kunwari. Magpakatotoo ka na lang kasi obvious na obvious naman. Pareho lang natin gusto mamatay yung nanay mo. Para makuha mo na yung mamanahin mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ilang taon na ba kayong mag-steady ni Alodia? Maglilima na po, Tito Miguel. Next month nga po, yun ang aming 5th anniversary. Matagal na rin pala. Wala pa ba kayong plano magpakasal? Tito, kung ako lang po masusunod, last year pa sana kami ikinasal eh. Ang kaso, ayaw pa po ni Alaudia. Baka naman kulang ka lang sa paligo. Ho? Maligo ka araw-araw. At gumamit ka ng Shield bath soap para lagi kang mabango at presko. Sabagay. Malay natin. Siya na mismo magyayang magpakasal na kayo. Oh, anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo rito? Huwag mo sabihing mangungutang ka na naman. Buti naman, alam mo. Kaya kakapalan ko ng mukha ko. Pairamin mo muna ako kahit 2,000 lang, oh. Ano? Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Tigilan mo nga ako. Ayoko na. Dalang-dala na ako magpautang sa'yo. Okay, fine. Sige, alis na ako. Hindi mo malang ba kukumustahin o kakausapin si Mama? Hindi mo ba aalamin ang kalagayan niya? Wala ka malang bang malasakit sa kanya? O bakit ba, Lodja? May malasakit ba sa akin si Mama? Simula pa ng bata pa tayo, malayo ng loob niya sa akin eh. Hindi lang siya, kundi pati na rin si Papa. Huwag mong sabihin yan. Dahil ginawa ni na Papa ang lahat ng paraan para maging magandang buhay mo. Pero ikaw mismong sumira ng pangarap nila para sa'yo. Dahil mas pinahalagahan mo ang mga barkada mo. Dahil sa kanila ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. Mas atom ako sa kanila kapag silang kasama ko. Sila ang umuunawa at dumadamay sa akin. Ay pero nasaan sila ngayon, ha? Nasaan ang mga itinuturing mong kaibigan at kapamilya, ha? Asan? Wala! Wala na sila! Iniwan ka na nila sa ere dahil alam nilang wala ka ng pakinabang. Hey! Ang ingay niyo! Ano ka ba, Marciala? Ma. Minsan-minsan ka na nga lang magawiri na pagkatapos mag-aaway pa kayo. Dalawa na nga lang kayo magkapatid pero hindi pa kayo magkasundo. Eto kasi Paano naman ako mawiwili dito, Ma? Hindi ko naman maramdaman na welcome pa ako sa pamamahay na to. Yun naman pala eh. Ay, bakit pumupunta ka pa rito? Ano? Dahil may kailangan ka sa amin. Ganyan ka naman eh. Maaalala mo lang kami kapag meron kang kailangan. Huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, hinding-hindi na ako tutuntong sa pamamahay na to. Ilan mo nga ako. Bigla akong nahihilo. Ma? Ma, Umiikot ang paningin ko. Mama? Ay! Mama! Ano ang mangyayari kay Aurelian?
Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Alodia. Nilabatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Gusto na ninyong mamatay si Mama para makuha mo na ang iyong mamanahin. Wala kang kwentang anak. Wala ka rin kwentang kapatid. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Kumusta na siya? Anong sabi ng doktor? Okay na si Mama. Mild stroke lang daw pero kailangan pa rin niyang makonfine ng ilang araw. Mabuti naman kung ganun. Nasa na pala kuya mo? Wala. Umalis na siya. At mukhang nadismaya pa nang malaman niyang maayos na si Mama. Lalo tuloy ako na-embyerna sa kanya. Actually, dapat ka pang magpasalamat dahil naroon ang kuya mo. Kaya nadala mo kagad dito sa ospital si Tita Aurelia. Naku, pakitang tao niya lang yun. Dahil lang totoo, gusto na talaga niyang mamatay si Mama.
Ano? Para makuha niya ang kanyang mamanahin. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan, Alodya. Wala naman sigurong anak na maghahangad ng kamatayan ng kanyang magulang. Nako, marami, Nestor. At isa na dun si Kuya Marshall. Kahit pa anong mangyari, kapatid mo pa rin siya. Kaya tulungan na lang natin. Gusto mo, tulungan ko siya maghanap ng trabaho? Maraming kong kakilalang may mataas na katungkulan sa kanilang company. Wag na. Baka mapahiya ka lang. Bakit mo naman sabi yan? Kapatid ko siya at kilala ko na siya mula ulo hanggang paa. Ayokong pati ikaw. Madamay pa sa sakit ng ulong binibigay niya sa akin. Ano? Hindi pa rin natutuluyan? Marshall, sabi ko naman kasi sa'yo, may sa demonyo yung nanay mo eh. Ganun talaga eh. Di pa siguro niya oras. Di bale, ako na lang magtatakda ng oras niya. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magtanong. Ako na bahalang dumiskarte. Wait and see ka na lang. Ano bang katarantaduan ang niniisip mo? Leche Caruena ha, baka sumabi tayo dyan. Bakit? Ano ba sa palagay mong iniisip ko? Papasalvage ko mama mo? Hoy, hindi ako ganun ha. Hindi ako ganun kadesperado para gawin yun. Kung ganun, anong binabalak mo? Ang kulit mo naman talaga. Sabi ko naman sa'yo, maghintay ka na lang. Kailan ba ako lalabas din eh? Naiinip na ako. Tama naman, 3 araw pa lang naiinip na kayo. Wala kasing kakwenta-kwenta kinakain ko rito. Alang kalasa-lasa. Anong gusto niyong kainin? Yung ipinagbabawal sa inyo? Ano, para ma-stroke uli kayo? Nako. Arinig ko na naman yung salitang yan. Sa totoo lang, suka-suka na talaga ako sa mga salita. Bawal, 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 bawal! Sukang-suka pero yun naman ang gusto nyo. Gusto rin ba niyong may masamang mangyari pa sa inyo? Ikaw talagang paulit-ulit ka na lang eh. Ma, Naririndi na ako sa litanya mo. dahil paulit-ulit din ninyong pinapaira lang katigasan ng ulo niyo eh. Ano, gusto niyo ba talagang mamatay na? Ay, naku, I wish! Sana nga natuluyan na ako. At baka sakaling mas masarap ang pagkain doon sa kabilang buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sarap talaga itong beer kapag kayo ang kajami ko, Tito Miguel. Libre kasi, kaya masarap. Oh, minsan-minsan lang naman ako maglibre. Kadalasan si Marshall ang taya kapag gumigimik kami. Ay, siya nga pala. Wala ka ba bang nakikitang bagong trabaho? Wala pa nga eh. Mukhang extended pa ang kamalasan ko. Sabihin mo, maselan ka. No? Namimili ka kasi ng trabaho. Ayaw mong maging ordinaryong empleyado. Samantalang wala ka naman pinag-aralan. Anong wala? Ang dami kong kinuhang kurso, hindi mo alam? Oo nga, ang dami, no? Eh, hanggang umpisa ka lang naman eh. 6 na taong ka sa kolehiyo. Wala ka naman natapos. Puro kasi bulak-bulat barkada ang inatupag mo. Kung pinagbuti mo lang ang pag-aaral mo, di sana professional ka na rin tulad ni Alodya. Ay nako, puro na lang kayo sermon eh. Makaligo na nga lang. Ay, sige, maligo ka na. At shit bath soap ang gamitin mo. Oo. Bukod sa mabangot presko sa katawan, protektado ka rin sa germs. Malay natin, sa kaliligo mo, swerteng ka Wala at na. makakita ng magandang trabaho. Hindi na kayo naririnig nun, Tito Miguel. Kahit pa isang drum na swerte, pampaligo niya si Marshall. Ay, walang mangyayari. Bukod sa batugan, masyado pa maarte.
Kumusta na si Marshall? May nakita na ba siyang bagong trabaho? Nako, paano ba yun makakakita? Hindi naman naghahanap. Hindi po pwede yung ganyan. Habang buhay ka na lang bang aasa sa akin? Anong magagawa ko? Ikaw lang talaga yung pwede kong asahan. Ay ganito na lang. Ano kaya kung ibili na lang kita ng pampasadang tricycle? Siguro naman pwedeng mamasada si Marshall. Nako, malabo yun, Kuya Albert. Napaka-arte ng asawa kong yun eh. Maselan pa. Akala mo naman eh. Ewan, inutil yung bayaw mo. Di kung ganun, makipaghiwalay ka na lang sa kanya, Rowena. Pero huwag kang magtiyaga sa walang kwenta mong asawa. Darating din tayo dyan, Kuya. Pag natupad ko na yung mission ko. Ate Rowena? No, bakit parang nagulat ka? Hindi ko kasi in-expect na maliligaw ka rito. Hindi ako naligaw, talagang dito sa Jaco. Oh, ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Ay, sige. Pasok ka. Ano bang sadya mo? May kailangan ka ba sa amin? Huwag kang mag-alala, Alodia. Di kita uutangan. Wala akong kailangan sa'yo. Kung ganun, bakit ka nagpunta rito? Wala gusto ko lang kumustahin at dalawin si Mama. Talaga lang, ha? Alam kong hindi kayo magkasundo ni Marshall. At kung anong gulo yung namamagitan sa inyo. Labas na ako doon, ano? Kaya wag mo ko idadamay. Hindi naman sa ganun, ate. Kaya lang, nagtataka lang ako dahil tuwing Pasko lang kasi kung magawi ka rito. Mukhang napaaga ka yata dahil malayo pa ang Pasko. Sensya ka na. Kung hindi ko dinadalo at kinukumusta si Mama. Sa pagkakataong ito gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko. At bakit mo naman gagawin yon? Anong motibo mo? Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Di kita masisisi kung nagdududa ka. Pero gusto ko lang malaman mo. Malinis ang intention ko. Sana naman, magtiwala ka sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Baka naman gusto lang niya mapalapit sa iyong mama. Lalo na ngayon kailangan ni Aurelia moral support. Sana nga po tamang iniisip nyo, Tito. Pero, iba talagang kutob ko Parang meron siyang hidden agenda. Huwag ka muna mag-isip ng ganyan, Alodia. Paano kung totoong ang malinis ang kanyang intensyon? Tapos pag-iisipan mo siya na masama, di nagkakasala ka pa niyan. Sa bagay, hindi ko po siya dapat pangunahan pero ewan ko ba. Hindi ko maiwasang magtaka at maghinala dahil alam niyo yun, kabaliktaran ng ugali niya ang kanyang ikinikilos Gaano mo ba kakilala ang hipag mo? Close ba kayo? Yun nga, hindi. Simula nang ikasal sila ni Kuya Marshall, hindi ako naging malapit sa kanya. Sa katunayan, parang naiilang pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Yun naman pala Hindi mo siya ganun kakilala. Kaya wag mo siyang huhusgahan. Tito, hindi ko naman po siya hinuhusgahan. Mahirap lang talaga para sa akin ang magtiwala sa isang taong hindi ko pa lubusang kilala. Hello, Mama. Si Alodia nandyan ho ba? Kaalis lang Mag-grocery daw siya. Kung ganun, wala kayong kasama dyan. Wala nga
Naginip na ako rin eh. Ay, o sige. Pupunta ako dyan. Meron ako sorpresa sa inyo. Dadalawin mo si Mama? Ano ka? Nagpapatawa ka ba? Ano? Ano? Ulitin mo yung sinabi mo. Nagpapatawa ka ba? Yun. Uy, sige, tumawa ka. Huwag mo akong pagtawanan dyan. Seryoso ko. Seryoso ha? Talaga lang ha? Ano ba nakain mo at pupunta ka ron? Tsaka ako na lang ipapaliwanag. Kailangan magmadali na ako. Baka dumating agad si Alodia. Ano ba talagang gagawin mo kina Mama? Basta, matutuwa ka sa magiging resulta ng gagawin ko. Dahil, mapapadali na ang paghihintay natin. Ano ang masamang binabalak ni Rowena? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Alodia. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Gusto na ninyong mamatay si Mama para makuha mo na ang iyong mamanahin. Wala kang kwentang anak. Wala ka rin kwentang kapatid. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po
ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Sarap! Ang sarap talaga. Lakas niya palang kumain, Mama. Paano naman kasi? Ngayon lang uli ako kumain nitong fried chicken. Kalutong ng balat. Tapos ang sarap nitong gravy. Teka, dahan-dahan na lang. Mabulunan kayo yan Kailangan bilisan ko pagkain. Baka mamaya biglang dumating si Alodia. Safe kayo dito sa loob ng kwarto. At saka marami akong dala. Itago niyo na lang dito yung matitira. Maraming salamat, ha? Sana laging ganito kasarap yung pagkain ko. Paano naman? Ang tatabang ng pinapakain sa akin ni Alodia. Huwag kayong mag-alala. Dadalasan kong pagdalaw dito. At lagi ko kayong dadalhan ng mga masasarap na pagkain. Talaga? Oo. Ay, gusto ko yan. Magkakasundo tayo kapag lagi kang ganyan. Ang sarap talaga nitong fried chicken, oh. Ayos na ayos. Pasok sa mga plano ko. Siguro 2 hanggang 3 buwan lang. Diba, ang matandang to. May sinasabi ka ba? Ay, wala. O sige lang, Ma. Kain lang ng kain. Ito pa ang french fries, tsaka burger. Dami. Ubusin nyo rin yan. Oo. Ito pang soft drinks. Inumin nyo. Huwag ka mag-alala. Ubusin ko lahat yan. Oo. Ay, dumating na yata si Alodia. Dito lang kayo, ha. Lalabas na ako. Ako na pong bahala sa kanya. Ay, kailangan palagi akong nasa right timing. Hindi dapat makalata si Alodia. Kailangan maging maingat ako sa mga kilos ko. Ate Rowena! Alodia! Anong ginagawa mo rito? Dinalaw ko si Mama. Natutulog pa yata. Ganun ba? Oo. Mukhang napapadalas ang punta mo Nung isang araw lang galing ka din dito. Bakit? Masama? Ayaw mo? Ay, hindi naman sa ganun. Naninibago lang talaga ako. Sabi ko naman sa'yo, Alodia. Labas na ako kung anumang away meron kayo ni Marcial. At hayaan mo, ako ang magpupuno ng mga pagkukulang niya. Tutulungan kitang alagaan si Mama. Di maganda kung ganon. Meron ka ng katulong sa pag-aalaga sa nanay mo. Oo nga, pero hindi talaga magandang kutob ko Ha? Para kasing may masama siyang binabalak. Ano ba sa palagay mong maaari niyang gawin? Ewan ko. Pero hindi talaga ako kampante Malamang meron siyang hidden agenda. Ako, mahirap ang ganyan. Dahil pinag-iisipan mo siya ng hindi maganda. Anong magagawa ko? Yun talaga nararamdaman ko. Just think positive and expect for the best. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Dahil dagdag stress lang yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hoy, lakas mo kumain Mababawi lang ako dahil masarap ang ulam natin ngayon. Sarap ng buhay mo. Kain tulog ka na lang. Rap. Habang buhay ka na bang ganyan? Gusto mo na ba talagang karirin ang pagiging tambay mo? Okay lang naman
Di naman ako pagod. Saka kumakain naman ako kahit tambay lang. Kapal talaga ng mukha mo. Kung hindi ka nahiya sa akin, mahiya ka naman doon sa kapatid ko, Seaman. Dahil sa kanya ako humihingi ng panggastos natin. Ano ka ba? Kung talaga, wala nga akong ginagawa. Nagagalit ka? Huwag ka mag-alala. Kapag nakuha kong mana ko, paliliguan kita ng pera. Oh, talaga? Oo. Sigurado ka dyan, ha? Oo nga eh. Nung mamatay yung tatay mo, magkano ba naging mana mo? Walang pera si Papa dahil ang pamilya ni Mama ang mayaman. Sa katunayan, meron silang prenuptial agreement bago sila ikasal. Talaga lang, oh. Oo. Naku, curious tuloy ako. Siguro nga limpak-limpak na salapi yung mamanahin mo kay Mama. Kaya nga pagbutihan mong ginagawa mo para mapabilis ang dating ng inaabangan nating grasya. Aray ko. Ano yan? Sumakit ang bato ko. Ah. Naku, napapadalas na yung pagsakit ng batok mo, ha? Oo nga. Baka kung ano na yan. Kailan ka ba huling nagpa-check up? Bakit ka ba nagtatanong? Bigyan mo lang ako ng pampacheck up. Ha? Yung sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Basta, huwag ka mauna sa nanay mo, ha? Kapag nakuha mo na yung mana mo at naibigay mo na sa akin, siguro pwede na. Ano? Pwedeng ano? Pwede ka nang mamatay. Malapit nang matapos ang vacation leave ko. Hindi ko na mababantayang mabuti si Mama. Nariyan naman ang hipag mo, di ba? Willing naman siyang alagaan at bantayan si Tita Aurelia. Sabi ko naman sa'yo, wala akong tiwala sa kanya. Kung tama ang kutob mo, ano ba sa palagay mong motibo niya? Iisa lang ang nakikita kong posibleng dahilan. Malamang, may interest siya sa mamanahin ni Kuya Marshall kung sakaling may masamang mangyari kay Mama. Ay, naku, kung sa bagay, the love of money is the root of all evil. Lahat ng kademonyohan, maiisip mo kapag naging sakim ka. Naglinis ako habang hinihintay kita. Wow! Ano masasabi mo? Ang kintab po nitong sahig, Tito, ah. Parang salamin sa sobrang kintab. Star wax, floor wax kasi itong ginamit ko. Kaya kintab to the max talaga itong sahig. Kaya pala. Busy na po kasi ako kaya hindi ko na ganong naaasikaso tong bahay. Tapos namumroblema na rin ako kay Mama dahil walang magbabantay sa kanya. Kung gusto mo, dito na muna ako pansamantala. Habang wala ka pa nakukuhang kasambahay. Talaga po, Tito? Oo. Naku, maraming salamat po, Tito Miguel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tapos na akong kumain, hindi ka pa nag-uumpisa. Ayoko na. Busog na ako. Paano ka mabubusog? Halos tinikman mo lang yung pagkain mo. Ayoko na nga eh. Ala akong gana. Wala namang kalasa-lasa itong pinapakain mo sa akin. Ano ba ang gusto mo kainin? Yung mga bawal sa'yo? Narinig ko na naman ng salitang bawal. May kalyo na ang tenga ko sa salitang yan. Pasensya ka na. Sinusunod ko lang ang bilin sa akin ng anak mo. Oh, may tao. Sandali sisilipin ko rito sa bintana. Shh. Si Rowena yung nasa labas. Si Rowena? Ay, sige! Papasukin mo! Bilis! Namalengke ka pala. Ay,
Ano yung pinamili mo? Ang mga sariwang gulay po, kasi pagluluto ko si Mama. Pero mukhang nakakain na yata kayo. Tapos na akong kumain. Pero si Aurelia, hindi ko mapakain. Ayaw kasi niya ng niluto ko. Ay, ganun o. Ay, hindi bale. Magluluto na lang ho ako ng sinigang. Aasiman ko pero hindi ko aalatan. Ay, sige. Magluto ka na. At kung okay lang sa'yo, aalis muna ako, ha? Opo. Ikaw na muna magbantay kay Aurelia. Sige po, Tito. Ako na pong bahala kay Mama. Ay, kasarap ng niluto mong sinigang na baboy. Talaga? Oo, lalo na yung sabaw na nagmamanti-mantika pa. Ang dami ko tuloy nakain. Ay, talaga hong dinamihan ko yung taba. Dahil alam ko, yun yung gustong-gusto nyo. Oo nga eh. Alam mo ha, hindi ka lang masarap magluto. Ang galing mo pang dumiskarte. Ay nako, walang kamuwang-muwang si Miguel na bumili ka pala ng karning baboy na maraming taba. Mabuti nga po, umalis na siya. Kasi hindi ko rin maluluto yung gusto nyo kung meron nakabantay na pulis. Oh, Mama, sige na. Ito pa, oh. Ito namang ice cream yung Ice gawin cream? yung panghimagas. May ice cream. Opo, ayan o. Ito na nga, oh. Nagsanin na nga ako. Naglagay na ako. O, ubusin niyo itong nilagay ko sa baso, ha? Ay. Oh, ang sarap nitong ice cream. Mabuti naman at ubi flavor itong binili mo. Oh. Alam mo, paborito ko ito, no? Talaga po? Bakit ikaw? Ayaw mong kumain? Sige lang, Ma. Masaya na ako nakikita ko kayo kumakain. Mamaya na lang ako. Grabe, ang sarap talaga nitong ice cream. Sige lang. Napaparaming kain ko nito. Kain lang kayo ng kain. Siguradong mapapabilis ang paglalakbay mo. Papuntang impyerno. Ano nga ba ang kahihinatnan ng masamang plano ni Rowena? Ikapapahamak nga ba ito ni Aurelia? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Alodia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Gusto na ninyong mamatay si Mama para makuha mo na ang iyong mamanahin. Wala kang kwentang anak. Wala ka rin kwentang kapatid. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan.
May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Narito ka pala, ate. O bakit? May problema ba? Si Tito Miguel, nasan? May pinuntahan. Kaya ako nagbabantay kay mama. Andun nagpapahinga siya sa kwarto. Ikaw bang nagpakain sa kanya? Oo. O baka gusto mo kumain. Meron pang natira sa niluto ko. Oh, no. Papunta siya sa kusina. Susundan ko. Di bale, naubos na ni mama yung taba. Kaya konting laman na lang yung makikita niya. Alat nitong sinigang. Ha? Ano ba yan? Tapos meron pang karne? Kunti lang naman eh. Kita mo naman mas marami yung sahog na gulay. Oo nga, pero maalat ng timpla mo. Alam mo namang bawal to kay mama, ate. Ay, si mama nagtimpla niyan eh. Pinakialaman niya yung pagluluto ko. At kinunsinti mo naman dahil yun talaga ang plano mo. Ano bang gusto mong palabasin? Hindi ko gusto yung tumbok ng pananalita mo, ha? Huwag ka na nga magmaang-maangan. Alam ko na ang motibo mo. Teka nga. Ano bang mali sa ginagawa ko? Nagtatanong ka pa. Puro bawal tong pinapakain mo kay mama eh. At dahil sa ginagawa mo, unti-unti mo siyang pinapatay. Ay! Ano ba nangyayari dito, ha? Ma, Ano ba pinag-aawayan nyo? Ito kasing anak nyo. Pinagbibintangan ako. yun naman ang totoo, di ba? Pinakakain mo ng bawal si mama para lumala ang kanyang sakit, di ba, di ba? Huwag ka na magalit, Alodia, dahil gusto ko naman yung ginagawa ni Rowena. Ma, Nagpapasalamat nga ako dahil sa effort niya. O, ayan ha. Ayan. Narinig mo. Mismo sa bibig ni mama. Nagmamalasakit lang naman ako. kung talaga nagmamalasakit ka, yung makabubuti sa kanyang gagawin mo, hindi yung makasasama. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong mag-away. Dahil ako to may kagustuhan nun eh. Bakit, ma? Gusto niyo na ba talagang mamatay? Doon din naman tayo pupunta lahat. Iisa ang pupuntahan natin. Dahil lahat ng tao mamamatay. Tama kayo, lahat ng tao mamamatay. Pero hindi lahat ng tao nagpapakamatay. Di patay kung patay. Wala namang pagkakaiba kung ang gusto mo susundin ko. Dahil sa konsumisyon at sama ng loob naman ako mamamatay. Kaya kung mamamatay din lang ako, di doon na ako sa kung saan ako masaya. Pero ma, Shut up! Tama na! Pagod na ako sa paulit-ulit nating pagtatalo. Buhay ko to, kaya ako masusunod at wala kayong pakialam. Masakit ang ulo. Ma? Ulo ko. Masakit. Bakit? Masakit. Ma? Naku,
Yun na nga ba sinasabi ko eh. Masyado kasing matigas ang ulo. Naku. Ma! Ay, Diyos ko! Mama! Anong lagay ni Mama? Ano sabi ng doktor? Nagtatanong ka ba dahil nag-aalala ka sa kanya? O gusto mong alamin kung nagtagumpay ka sa iyong maitim na balak? Alodia, ano ka ba? Huwag mo ako pag-isipan ng ganyan. At anong gusto mong isipin ko, ha? Obvious na obvious ang motibo mo. Ano? Ito talaga ang gusto mong mangyari, ang mapahamak si Mama. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, sumusunod lang ako sa inuutos ni Mama. Siya may gusto nun. At alam mo yan. Oy, wag mo nga akong gawing tanga. Alam ko, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Nagkataon lang na yun din ang gusto ni Mama, kaya madali mong naisakatuparan ng plano mong krimen. And congratulations! You did a perfect crime! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, anong lagay ni Mama? Ayun, buhay pa rin. Ha? Pero hindi na siguro yun makakasurvive. Pangalawang stroke niya na yun eh. Kaya yun, comatose na yung lagay niya. Kumatos? Hmm. Pasaway talaga si Mama. Mamamatay na rin lang. Gusto pang mag-iwan ng sakit ng ulo. Wawa naman si Utol. Siguradong mapupurdoy siya sa magiging bill niya sa ospital. Pero okay lang. May mamanahin naman siya eh. Uwe, huwag ka muna mag-celebrate dyan. May sapusa yung mama mo. May hisham na buhay yata yun eh. At hanggat buhay siya ha, hindi tayo dapat maging kampante. Patawarin mo ako, Alodia. Kasalanan ko dahil hindi ko siya nabantayan mabuti. Hindi ko naman kasi alam na may masama palang binabalak si Rowena. Huwag niyo na akong sisihin ang sarili niyo, Tito Miguel. Nangyari na eh. Ipanalangin na lang po natin na sana makasurvive pa si Mama. Iyon na lang talaga ang pwede nating gawin. Hawak ng Diyos ang buhay ni Aurelia. Kaya sa kanya na lang natin siya ipagkatiwala. Tama kayo, Tito. Kaya sana naman, bigyan ni Lord ng isa pang pagkakataon si Mama. Huwag naman sana mangyari, Alodia. Pero naihanda mo na ba ang sarili mo? Kung sakaling kunin na ni Lord si Aurelia. Kung yun po talaga ang kalooban ni Lord, wala na po ako magagawa. Kundi tanggapin na lang ng maluwag sa dibdib. Naku, nawala ang kanyang heartbeat. Ano? Ano ba? Ma? Ma, wag! Ma! Wag muna, please! Ma! Nurse! Nurse! Tulungan niyo kami! Nurse! Rowena, ano ba? Bilis-bilisan mo na yung paghuhugas ng pinggan. Oo. Ang sisebo kasi nitong inuhugasan ko eh. Pero okay lang. Meron namang smart dishwashing. Yun ang gamit ko, kaya no problem sa paghuhugas ng mga pinggan. Oo nga. Pero bilisan mo na dahil may pupuntahan tayo. Ah, bakit? Natuluyan na ba si Mama? Pupunta pa tayo sa burol niya? Yun na nga eh. Nawala na siya ng pulso kaso na-revive pa rin siya.
Mukhang tama ka. Siyam nga ang buhay ni Mama. O kung gano'n eh, saan tayo pupunta? Sa ospital. Dalawin natin si Mama. Ay nako, ayoko makipagplastikan kay Alodia. Ikaw na lang mag-isa pumunta. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kasalanan nito ni Ate Rowena, kaya hindi ko siya mapapatawad kapag tuluyang napahamak si Mama. Hindi na kita masisisi kung magtanim ka ng sama ng loob sa ipag mo. Pero kalimutan mo na yun. Dahil dagdag pabigat lang yun sa dalahin mo ngayon. Yun na nga eh. Pabigat lang sila ni Kuya Marshall. Kaya sana wag na lang sila magpakita. Huwag kang ganyan. Dahil hindi ito ang gusto ni Tita Aurelia. Huwag naman sanang mangyari, pero kung sakaling matuluyan siya, papayag ka bang sama ng loob ang ipababaon mo sa kanyang paglisan sa mundong ito? Ha? Hindi. Oo. Hindi, Nestor. Hindi mangyayaring sinasabi mo. Hindi pa mamamatay si Mama. Oh, ayan na. Hindi ko yun matatanggap. Ayan na si Kuya Marshall. Dumating na siya. Nasaan na magaling mong asawa? Bakit hindi mo kasama? Masama ang kanyang pakiramdam. Sa ibang araw na lang siya dadalaw kay Mama. Ang sabihin mo, guilty siya, kaya ayaw niya magpakita dito. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na nga magmaang-maangan. Alodia. Alam kong magkasabwat kayo. Gusto na ninyong mamatay si Mama para makuha mo na ang inyong mamanahin. Wala kang kwentang anak. Wala ka rin kwentang kapatid. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan! Hindi mo dapat ginawa yun, Alodia. Inilabas ko lang naman po ang galit ko, Tito. Sana naman maunawaan niyo ako. Naiintindihan kita. Pero hindi maganda ang naging resulta ng ginawa mo. Lalo mo lang pinalaki ang gulo na namamagitan sa inyo magkapatid. Siya lang naman po ang nagpapalaki ng gulo eh. Pareho lang kayo. Dahil pinatulan mo siya. Bakit parang siya pang kinakampihan niyo? Wala akong kinakampihan. Gusto ko lang na magkaayos kayo. At yun din ang gusto ni Aurelia. Tito, Kaya sana naman magkaayos na kayo. Sige, inom pa more. Magpakalunod ka sa ala. Bakit? Inggit ka? Halika, jamming tayo. Lo, lakas ng loob mo magaya. Pero ko naman yung pinangiinom mo. Huwag ka mag-alala. Konting panahon na lang. Paliliguan kita ng pera. Ilang beses mo na yung sinabi. Nasaan na? Baka nga kahit piso, wala akong mapala. Huwag ka kasing mainip. Madali na. Aray, Ano? sumakit na naman ang bato ko ha. Yan! Wala ka kasing disiplina sa pagkain. Panay pang inom mo. Hindi ka naman nagpapa-check up. Nako, pag hindi ka nagbago, ha? Baka maunahan mo pa si Momo. Handa ka nga ng pagsasalita. Oh, Baka magdilang demonyo ka pa eh. Aray. Oh. ay, Oh. Ang dibdib ko naman ang sumasakit. naku! Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Tigilan mo na yung pag-inom mo. Baka mamaya dyan
Nahihirapan akong huminga. Marshall! Marshall, walang yaka. Mais ka. Mais ka dyan. Ay! Ay! Anong kapalaran ang naghihintay kay Marcial? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa Papana Lodja. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Wong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Gusto na ninyong mamatay si Mama para makuha mo na ang iyong mamanahin. Wala kang kwentang anak. Wala ka rin kwentang kapatid. Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.
Kamusta na ang inutil kong bayaw? Ayun, buhay pa rin. Mukhang may sapusa din yata yung buhay nun eh. Tulad ng nanay niya. Sana pala natuluyan na. Para nawalan ka na rin ng sakit ng ulo. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan makuha muna niya yung kanyang mamanahin. Huwag mo nang pag-interesan yon. Kung gusto mo, magnegosyo ko na lang. Pahiramin kita ng puhunan. Talaga ha? Oo, sige, call ako dyan. Ayoko nang umasa doon sa asawa kong batugan. Kaya meron akong kondisyon bago kita pahiramin ng puhunan. Ano namang kondisyon? Makipaghiwalay ka muna sa walang kwenta mong asawa. Kuya Albert, O bakit? Nangihinayang ka ba sa asawa mong walang silbi? Pabigat lang siya sa buhay mo. Kuya Albert. Kung sa bagay, ano? Pumasok na nga rin sa isip ko yan Hiwalayan siya. Huwag mo nang isipin. Gawin mo na kagad. Katulad na lang ngayon. Sinong sasagot sa hospital bill niya? Sino? Ay, oo nga. Malaking gastos din yan. Oo. Naku, sasakit lang ang ulo ko. Oh, kumusta na si Tita Aurelia? Meron na bang magandang progress? Unconscious pa rin siya. Pero sabi ng doktor, meron naman daw chance na magkamalay pa siya. Sa lahat naman ng sitwasyon, laging merong chance, sabi nga nila. Habang ikaw ay buhay, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Salamat. Salamat, Nestor. Lagi kang nariyan para palakasin ang loob ko. Oh, si Ate Rowena, tumatawag. Oh, bakit ayaw mong sagutin? Bahala siya. Ano? Nabubwisit ako sa kanya eh. Baka kung ano pang masabi ko. Kaya ako na kakausap sa kanya ka na yung cellphone mo. Sige nga, ikaw na lang kumausap sa kanya. Hello, Ate Rowena? Si Nestor ito. Bakit ikaw ang sumagot? Ayaw ba akong kausapin ni Alodia? Di bale. Sa'yo ko na lang sasabihin. Ano ba yun? Nandito ako sa ospital. Ha? Inatake sa puso si Marcial. Saan ospital yan? Pupunta kami ni Alodia. Natutulog pa siya. Kausapin na lang niyo kapag nagising. Aalis na ako. Kaya nang bahala sa kanya. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Tapos kukunin ko lahat ng gamit ko. Babalik na ako kay Inay at Kuya Albert. Ano? Iiwan mo na si Kuya Marcial? Hindi ako sira ang ulo. Para patuloy ako magtiis sa wala mong kwentang kapatid. Kahit naman siguro ikaw yung nasa kalagayan ko, yun din yung gagawin mo. Sa bagay, hindi kita masisisi. Wala na siyang pakinabang eh. Kaya baliwala na siya sa'yo. Nako, ayoko na makipagtalo sa'yo ha. Wala naman ako mapapala eh. Sige, dyan na kayo. Nanggigigil ako sa babaeng yun. Bigla na lang nilayasan ng kanyang obligasyon. Hayaan mo na lang siya. Buhay niya yun. Pero paano na si Kuya? Ako na naman ngayon na mamumroblema sa kanya. Hindi pa nga tapos ang sakit ng ulo ko kay Mama. Tapos, eto, dumagdag pa si Kuya. Don't worry, hindi ka nag-iisa. Ang problema mo, problema ko na rin. Kakayanin natin ito. Kaya hindi ka dapat panghinaan ng loob. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano? Masaya ka na ba? Dahil nagkatotoo ang sinabi mo. Ako naman ngayon ang nalagay sa bingit ng kamatayan. Pwede ba, kuya? Huwag na tayong magsisihan. Sorry na kung nagbitaw ako ng hindi magandang pananalita. Desperada lang siguro ako dahil sa nangyari. Okay lang yun. May kasalanan din naman ako eh. Siguro nga, karma ko na to. Sana nga natuluyan na lang ako para kahit papano nabawasan sakit ng ulo mo. Kuya, please. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo lang akong pinanghihinaan ng loob eh. Oo na, sorry na. Pasensya ka na. Desperado na rin kasi ako eh. Si Rowena nga pala, nasaan? Hindi pa ba kayo magkakausap? Wala pa ba siyang sinasabi sa'yo? Sinabi nga, ano? Wala. Limutan mo na yun. Ano nga yun? Bakit hindi mo masabi sa akin? Magpagaling ka na lang muna. Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yun. Kumusta na si Marshall? Okay na po siya. Stable ang kondisyon niya. Binabantayan po siya ni Alodia. Pinapunta niya ho ako rito para alamin ang kalagayan ni Tita Aurelia. Kumusta na po siya? Good news. Nagkamalay na siya. Ganun no? Pero under observation pa rin. Okay lang po, Tito. At least, merong magandang development. Siya nga ho pala. Baka gusto niyo munang umuwi. Ako na po munang magbabantay sa kanya. Sige. Uuwi muna ako't pagkatapos si Marshall naman ang pupuntahan ko. Bakit narito ka? Sinong nagbabantay kay Kuya Marshall? Naroon si Tito Miguel. Siya na munang bahala kay kuya. Mas nag-aalala ko kay mama dahil mas malala ang lagay niya. Ano, kumusta? Anong update? Nagkamalay na pero naroon pa rin siya sa ICU. Ganun ba? Naku, sana naman magtuloy-tuloy na ang pagaling niya. Sabi ko naman sa'yo, think positive. Para maging positive rin ang mangyayari. It's only a matter of time. May awa ang Diyos. Gagaling din si Tita Aurelia. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat sa Diyos. Pagkalipas ng 3 buwan, halos magaling na kayo, ma. Oo nga. Kaso, medyo bulol pa rin ako. Ituloy lang po ninyo ang therapy. Baka 2 buwan pa uli. Babalik na sa normal ang inyong pagsasalita. Alodia, sana naman makakain ako ng masarap. Don't worry, ma. Meron na po akong alam na recipe. Masarap na pagkain, pero hindi yung bawal sa inyo. Oh, sige, Alodia. Nasasawit na ako. Pagluto mo na ako ngayon din.
Oh, naglalaba ka na naman? Okay lang. Dahil tulad ng dati, Pride powder pa rin ang kapartner ko. Siguradong malinis ang labada at mabango. At gaya ng dati, tutulungan kita. Ikaw ang magbanlaw at akong magsasampay. Ha? Ay, Nestor, Oh, dumarating na si Kuya Marshall. kuya. Kumusta lakad mo? Natuloy ba yung interview mo? Oo, Nestor. Pag-uumpisa na ako sa Lunes. Ba, ayos ah. Malakas ka pala sa manager. Maraming salamat, ha? Kasi ninong ko yun eh. Ganun ba? Sana pagbutihan mo ha. Oo naman. Oo, Kuya Marshall. Si Nestor ang mapapahiya kapag pumalpa ka. Ayusin mo. Oo. Alam ko naman yun eh. Kaya hindi ko na pababayaan ang panibagong pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. At, Nestor, salamat sa pagtitiwala, ha? Kuya. Siya nga pala, wala ka bang balak makipag-ayos kay Ate Rowena? Aayusin ko na muna ang buhay ko. Saka ko na lang siya kakausapin kapag maayos na ang takbo ng buhay ko. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Ma! O ano ma? Ano pong birthday wish nyo? Ay, ano pa? Di good health and peace of mind. At sana patuloy na kayo magkasundo ng iyong kapatid. Oh, syempre naman ma. Vibes na kami ngayon ni Kuya, di ba Oo Kuya? nga, Ma. Oh. At syempre, love na love ko naman si Alodia. Pero syempre, mas love siya ni Nestor. O, di ba, Bayaw? Oo naman, Bayaw. Sa sabi katunayan, malapit na kaming magpakasal. Talaga? Ay, bilis-bilisan nyo. Oo nga. Para naman makita ko na yung aking magiging apo. Si Mama talaga. Sige ma, huwag kayong mag-inip. Darating tayo dyan. Alam mo, Alodia, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong kasayang selebrasyon. Akala ko ngayon nananaginip ako. Hindi po ito panaginip, Mama. Dahil totoo ang inyong nasasaksihan. Ito ang katunayan ng magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, ikaw na lang sana ang nasa bingit ng kamatayan. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Alodia. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.